Bakit na naman nandito ikaw? Hi guys! Nandito na naman siya. Sasama na naman siya pagba-vlog. O, dito ka sa gilid. Meron ako ditong ipapakita sa inyong mga plants. Uy! O sige, diyan ka na lang sa gilid. Magtabi-tabi dyan. Sana wag mo itapon tong halaman ko. Meron ako dito mga plants na ipapakita sa inyo na favorite ko dito. Ay, favorite kong ipakita ngayon sa inyo. Well, actually, ay, teka muna. Mag-start muna tayo. Habang nagdadamo-damo ako dito sa gilid, may mga kinuha ko akong plants para ipakita sa inyo na lumago na siya ngayon, na nabili ko lang na isang dahon, ganyan. Hindi naman lahat, pero mga favorite ko to. And hello everyone! Welcome back to another vlog. Ay, nakikita nyo. Ayun na. Alam nyo na kung ano yung ating topic for today. Makikita nyo naman sa thumbnail, di ba? So, anyway, huwag nang paligoy-ligoy. Ito mga ipapakita ko sa inyo ng mga Sansevieria, guys, is ilan to sa mga favorite ko dito sa garden. And hindi ko naman ikukolek or kinokolek lahat ng mga Sansevieria variety. Yung mga gustong-gusto ko lang na mga itsura at kulay ng Sansevieria, yun yung kinukuha ko or binibili ko. At hindi rin ako familiar doon sa iba na bagong naglalabasan para kasing ang hirap niyang kunin lahat or bilhin lahat. Lalo na ang mamahal. Yung mga sa Sansevieria ko nakita, mga sa basta sa mga live selling, nakikita ko mga 5 digits, 4 to 5 digits. So, parang nakakapanghinayang bumili, tapos yung halaman is lalago ng sobrang lago. Well, kung seller ka pa pwede, eh hindi naman ako seller. So, ang topic natin ngayon is kung ano-ano yung mga magagandang Sansevieria na nandito sa garden, and sabihin na natin yung favorite ko sila na nakikita dito sa garden kasi naman ang gaganda nila. Actually, yung ilan dito wala pang new growth. Ang tagal-tagal na, hindi ko alam kung bakit. Feeling ko ang potting mix, ginaya ko kasi yung sa isang seller. Yung potting mix niya is more on rice hull. Ginaya ko siya. Ayun ng mga ng mga Sansevieria ko nung may rice hull. Nakikita ko kasi na ang bilis nilang mag-propagate pag rice hull yung gamit ng mga sa garden nila. Open space din ako dito. So, parang feeling ko, mabilis din silang lalago and dadami pag nandito. So, pwede ko siyang i-propagate. Pero hindi ayaw talaga. May place talaga na ayaw nung naka-rice hull, naka-coco chips or coco cubes. So, yung ilan dito, papalitan ko sila pala. Papalitan ko ng potting mix. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga walang growth na naka-rice hull. Mabagal siya sa akin, guys. So, kailangan ko siyang palitan. So, anyway, etong unang-una kong ipapakita sa inyong maliit na to is nabili ko to ng 1,000. Maliit na maliit lang talaga siya nung nabili ko. And gustong-gusto ko kasi siya sa isang fair ba yun? Plant fair ba ang tawag doon? I think sa BGC yun. Nakita ko ang laki. Ang ganda niya pala. At ito is si Sansevieria Dancing Dragon. Meron pang Chanin na tinatawag nito. Chanin. Hindi ako familiar dun sa mga guys ibang ID ng Sansevieria. And kung ano lang yun na dito sa garden, yun yung alam ko. Ibig sabihin, yun yung bet ko na Sansevieria. Pero pag di ko pa bet, kahit nakita ko na siya, hindi ko alam yung ID talaga. So, anyway, eto si Dancing Dragon, nagkaka-form na siya. Sansevieria Dancing Dragon. Kasi, kilala to dun sa yung nagka-curl yung kanya. Hindi naman nagka-curl, parang wavy yung kanyang dahon. Eto nabili ko siya ng ganitong kaliit. Ito na yung pinakamalaki nung binili ko. Ayan. Napakita ko rin yata sa inyo to before. Ayan yan yung pinaka malaki nung time na binili ko to, and may mga natuyo na rin kasi hindi ko sila napapansin dito sa area ng mga succulents dahil nakasama sila sa succulents. Hindi ako nagdidilig madalas ng succulents, diba? Pero ilang buwan na siya dun sa gilid and nakababad siya sa water, naka-double pot to. So bigla siyang lumaki. Ayan kahit naka-double pot yan, natutuyuan pa rin siya ng water. And, ayan, dahil hindi ko sila naaasikaso, parang nasira yung kanyang dahon or, nalaglag yata to dito ng pusa. So, eto is si Sansevieria Dancing Dragon. Kung di nyo alam, ang itsura niya, pag nag-mature or lumaki, search nyo na lang sa Google. Tuwang-tuwa ako sa kanyang form ng dahon.
Ayun, ang ganda. Unang-una, konti lang to. Ito yung sinasabi ko, isa sa inyo, na ang bagal ng lago niya. Kasi nakaano siya, parang I think 70 to 80% ng rice hull. Ang bagal. Pero ito favorite ko to eh. Clone siya ng Kirky Eye. Kirky Eye. Tama ba? Kasi gusto kong i-collect yung tatlo. Dalawa lang yung meron ako. And eto kasi, ang ganda-ganda niya. Ang tagal na neto sa akin. Early last year ko yata itong nabili. Not sure lang. Oo nga. Bakit ang tagal na neto sa akin? Walang bagong dahon. Kasi nga, ang pangit ng potting mix. So, kailangan ko siyang palitan ng potting mix. Ito yung itsura niya. Ayun o. Ano naman na siya? Baka lang manlaglag, rooted na siya. Rooted, ano ba? Established na siya kasi syempre last year pa to eh. Ginaganyan ko lang dahil malalaglag yung potting, yung pames. Tingnan nyo yung itsura niya oh. Ang ganda nito. Tatlong klase yung alam ko ng Kirky Eye. Kirky Eye variegated, clone 1, clone 2 yata, something ganun. Hindi ko na alam, pero ito siya. Ito yung bet na bet kong ipalash. Mahal ko rin siyang nabili. I think nasa less than 2K. Nung time na yon, ang bilis kasing bumaba ng plants. Sa totoo lang, especially yung Sansevieria na mahal dati. Well, sa pagkakaalam ko lahat naman ng plants, ang bilis bumaba, no? Sa pagkakaalam ko lang talaga. Correct nyo na lang akong hindi. Kasi eto, less than 2K ko ata nabili before. Ano siya? Parang bumaba na siya ngayon. So, etong next, ito, common na lang siya ngayon, pero napakamahal din ito dati. Hindi ko siya binibili kasi sobrang mahal, pero ang dami nang namili nito na ano na siya. Ano ba tawag dyan? Naparami na nila. Ito is si Masoniana or Masoniana variegated. Ito yung yellow. Yung yellow ang dahon na Masoniana or Masoniana. Ang ganda niya. Ayan o. Okay lang sa akin na mabagal siya lumago kasi pag mabilis, dadami, kakapal, saan ko na naman ipopwesto, 'di ba? At ito is ang ganda rin ng bagong tubong dahon, ganyan. Ito is yung pinakabago ko. Early last year ko lang din to nabili. And yung pinakauna nito, malago na. Pero maliliit yung dahon niya. Hanggang dito lang siguro yung dahon niya. Paano siya? Rosette ang kanyang dahon. Di ko lang sure kung bakit. Same lang naman sila na yellow na Masoniana or Masoniana. Pero magkaiba sila ng form ng dahon. Ito yung mga bet ko. Tingnan nyo. Hindi ko na kinuha yung isa dahil medyo malago na siya. Hindi kaya dito sa lamesa. Ganda niya. Parang ang pawis ko. Ito namang next na ipapakita ko sa inyo. Ito rin, isa rin to. Konti lang to ipapakita ko. Mga 2, 4, 6, 7. Kasi magdidilig ako and magpapalit ako ng potting mix. Kaya pinakita ko na sa inyo. Bago ko palitan. Kasi madami akong vermicast ngayon. Bumili ako ng vermicast. Sunod-sunod kasi naka-sale. Ito naman, si variegated. Correct me if I'm wrong. Pero nabili ko ito ng Jade Dragon or Dragon Jade. Yan o. Mahilig ako sa mga variegated na Sansevieria. Ayan. Ang ganda nito. Pero wala siyang new growth. Meron siguro, pero hindi siya lumalabas. Tingnan. Ano siya? Oh, tingnan niyo oh. Oh, 'di ba? Buong-buo na yung roots niya kasi matagal na rin 'to. Actually, last year, doon ako nagbibili ng mga gusto kong Sansevieria. And ngayon naman, iba naman yung binibili ko. Okay na ako sa ganitong pa isa-isang dahon, pa dalawa-dalawa. Ang importante, meron ako. Bakit parang may kati-kati kayo, ha? May puti-puti siya, oh. Dati kasi, nung nabili ko to, may puti-puti din. Yung para siyang kagat-kagat. Pero hindi naman siya scale na ano. Hindi siya scale eh. Yung isa, so ito is si Jade. So ito is si variegated Jade Dragon or Dragon Jade. Ilalagay ko dito yung ID niya. Kung mali ako, titingnan ko dun sa pinagbilhan ko kung matatandaan ko pa. So anyway, meron pa ako dito. Ito yung isa sa mas gusto kong Masoniana, yung white. Ito oh. Meron din ako netong malago version, pero ito yung bet ko.
Ito yung binili ko. Tapos, ito yung tumubo under my care. At mukhang maganda rin yung tubo. White na white din yung tumubo. Masunyana, white, var. Ito kasi yung mas mahal kaysa dun sa yellow. Pero, parehas naman sila maganda, oh. Yellow, dark, eto sa personal. Dark yellow sa personal ang kulay nito. Tapos, eto naman, is cream ang kulay sa personal. Magkaiba talaga sila ng kulay. Tingnan nyo, mukha lang siyang yellowish sa video, pero white siya talaga sa personal. Ayan o, napag-iwanan na ako, late bloomer na ako sa Sansevieria guys. Kasi etong mga to, mura na lang siya ngayon. Pero gandang-ganda pa rin ako sa kanila kahit nagmura yan. Ano, ganda kayong pang-accent nito sa mga wall. Kaya yung wall ng Sansevieria ko guys is naka-hilera siya ng ganun. Tingnan nyo, may paru-paro na naman. Hinahabol niya talaga guys yung ano ko, yung photos, kahit saan ko ilagay. Kaya kahit gustong-gusto ko mag-collect ng photos, hindi ko magawa dahil kinakain nila. Kinakain ng ano bang pang spray doon. Hindi kasi ako nag-spray talaga dito sa mga plants ko. Pag may na-deads dito, hinahayaan ko na lang yung mga na-deads na may sakit-sakit, pero bihira lang naman, pailan-ilan lang naman yung nagkakasakit dito. Hindi talaga ako nag-spray kasi yung mga dogs ko, diba? Tingnan nyo naman. Cookies. Ayan o. Nakahiga sa lamesa. Kung nasan ako, nandun din siya. Parang tagilid kayo. Yan. And anyway, hindi ko pa rin to naayos. Wala lang, tinatamad ako. Kalat-kalat kasi yung mga ano ko, gymno. Madami na ako namatay na gymno. Marami na rin akong pinamigay na gymno. Kasi may ilalagay ako dito sa area na to. Madami akong pinamigay guys na hindi ko na pinapakita sa inyo ng mga succulents, gymno, yung iba na deads nung July, nung ano ba yun, kasagsagan ng ulan, pero konti lang naman yung ano, hindi katulad ng mga napamigay ko na malalaking plants. Marami na guys, kasi parang naguguluhan yung utak ko pag sobrang daming malalaking dahon. Ewan ko, kayo din ba? Sa halip na pampawala ng stress, parang lalong nagkaka-stress ako pag ano, parang lalong na-stress ako pag sobrang daming plants. Kaya nag-limit ako. Yung mga kinokolek ko ngayon, isa na yun sa mga inaalagaan kong bonggang-bongga. Bukod dito sa mga succulents ko, andyan pa sila. Ayan. Dilig day nila ngayon. 2 weeks, more than 2 weeks na ata, walang dilig kasi umulan nung nakaraan. So anyway, dito na tayo. Ito namang next, I see copper tone, variegated. Ayan, meron din akong isa nito, pero binigay ko na, pinamigay ko na kasi hindi ko bet yung variegation niya, nawawala. So pinamigay ko na, pero eto, hindi ko siya binigay or pinamigay dahil ito yung bet ko rin last year eh. At maganda yung variegation niya kasi sa Sansevieria daw, mas maganda yung ang variegation tagusan sa dahon. For example, ito, yellow sa likod. Tapos, yellow din dito sa harap. Maganda rin yung tumutubong dahon. Hindi ko lang alam kung pansin ba sa video na yellow talaga yung tumutubong dahon. Or hindi nyo pansin, no, na yellowish. Pero sa personal, yellow din siya. Katulad nito. Kay Sansevieria kasi hindi ako consistent na magdilig talaga sa kanya. Kasi yung ibang Sansevieria nalulusaw pag madalas mo silang nadidiligan. Actually ito, ginagaya ko to sa mga succulents ko. Dinidiligan ko yung taas na mga philodendron ko, like for example yung mga Florida Beauty. Pero ito hindi ko siya dinidiligan. Sa middle kasi siya nakalagay eh, na plant rack, ganon, shelf. Hindi ko siya dinidiligan. Tapos after 2 weeks, didiligan ko ulit. Siguro dahil kaya mabagal din yung paglaki niya dahil hindi ako consistent magdilig sa kanya. Minsan kasi guys, umuulan. So, wala siyang bubong doon. Nababasa siya. Kaya dapat kung wala kayong bubong na for example pag tag-ulan is hindi sila makakasilong, dapat guys is maliit lang yung pot na paglalagyan nyo. Kahit malaki na yung Sansevieria nyo, dapat maliit pa rin yung pot na paglalagyan nyo para pag naging tag-ulan, hindi siya ganun kababad ng tubig at gritty yung potting mix na gamitin nyo. Kasi subuko na dun sa ibang mga Sansevieria ko na nandito. Yun nga lang, pag summer, kailangan madalas ang dilig mo kasi natutuyot sila or pumapayat. Anyway, eto na yung next na ipapakita ko sa inyo. Second to my favorite. Hindi naman sila sunod-sunod. Nagkataon lang na ito yung pinaka-second na favorite ko.
Tapos yung huling ipapakita ko sa inyo, yun talaga yung pinaka-favorite ko. Kilala nyo ba siya? Si Bruda. Ayan o. Nabili ko to ng isang dahon. Tumubo under my care after 2 weeks na natanim ko siya. Tapos, ngayon, tumubo ulit. Ang ganda ng variegation niya. Si Bruda. Mali. Tignan nyo yung pagkakaiba ng ano nila, ng dahon. 'Di ba? Ito kasi more on sa cream siya na dahon, tapos pulido yung kanyang lining, white and green. Ito kasi may halo si Bruda. Tingnan nyo. Ayan. May halo si Bruda. Tapos pa-curl yung dahon ko. Ayan oh. 'Di ba? Parang yellow or white on green. Tapos pa-curl lang dahon ni Bruda. Ayun oh. Umiikot siya. Tignan nyo to. Naka-curl din yung dahon niya. Sansevieria Bruda. Sa favorite ko talaga. Sansevieria. So, ito yung last. Isa to talaga sa favorite ko. Or ito talaga yung pinaka-favorite na favorite ko sa lahat. Ng Sansevieria ko. Pero huwag kayo magtampo ha. Lahat kayo favorite ko. Pero mas favorite ko si Sarah Huffman. Natandaan nyo ba na in-unbox ko rin to before at tumubo na siya? Tingnan nyo. Ang gusto ng tubo niya. At ito talaga yung literal na Sarah Huffman. May kamukha to, si Beauty Queen. Si Beauty Queen, pahaba ang dahon niya. Wala akong sample dito eh. Pahaba yung dahon ni Beauty Queen na parang ganito. Tapos mas cream yon, cream side si Beauty Queen. Ito naman, dark green, tapos super white ang color. Si Beauty Queen din, nagwa-white din ng super yung dahon niya. Pero ang pagkakaiba nila, or ang original na Sarah Huffman daw is nagka-curl ang dahon. Sabi nung seller na nabilhan ko, pricey ko pa siya nabili eh. Ayan o. Hindi ko alam kung bakit siya nakatungo. Bakit ba? Dahil ba nakaganyan siya? Hinahabol niya yung araw? Pero maaraw naman sa pwesto niya eh. Nagkusa siyang tumungo. Tapos, may tumubo siya dito. Nung nakaraan, konti lang to or maliit pa lang yung suloy niya. Mabilis ha. Hindi ko pa rin natatanggal yung mga blue nung binili ko last year. Yung blue, insecticide ba yan? Or pesticide yata yan, pang spray. Hindi ko alam tawag dyan. Hindi pa rin ako nakakabili nun kasi sabi ko nga, hindi ako nag-i-spray. Pero bala kong bumili sana before nun. Hindi ko palang nagawa ngayon. And kasi hindi ko siya dinidiligan sa dahon. Kaya, hindi siya natatanggal. Ayan o, tingnan nyo. Dark blue siya sa personal. Dark blue-green siya sa personal. Yan. Ito pa o. Natatanggal naman siya sa tubig. Pero hindi kasi ako nagdidilig sa dahon, sa mga Sansevieria ko. Yung direct talaga sa dahon. Pero nababasa ang dahon nila pag tumutulo dun sa ibabaw na dinidiligan ko. Hindi lang intentionally na liliguan ko sa dahon. Ayan, ang ganda-ganda nyo na. Si Sarah Huffman is nasa bright light lang kasi since na puting-puti yung kanyang variegation, may tendency na maano siya, masunog ba. Pero sa pagkakaalam ko, hindi naman siya basta-basta nasusunog sa araw eh. Huwag lang sobrang araw. Cookies naman. Ayan. And pagkakaiba rin ni Beauty Queen and ni Sarah Huffman, mas makapal ang dahon nito. Plastic, parang plastic yung dahon nito kesa sa Beauty Queen. Si Beauty Queen kasi manipis eh. Manipis yung dahon niya. Malambot na matigas siya, pero mas matigas to. Para siyang plastic na dahon. So, yun lang guys. Naka-ano lang tayo. Pakita ko sa inyo. Naka-pito lang tayo. 7 lang to. Oh, ay kisses! Ayan, ang ganda nito oh. Hi nak! Sinusundo na ako ng mga alaga ko. Ayan. Si Bruda. Ganda oh. Pakita ko yung likod. Diyos ko po, Rudy. Ayan, ang likod niya. Ang ganda-ganda ng likod nito eh. Tapos, eto rin. May Sunyana white var. Ganda ng variegation nitong bagong tumutubo. Eto siya oh. 2 pots din yung meron ako niyan. Tapos, eto is si copper tone var. Ganda ng var. Eto si yellow na Masunyana. Ayan o. Ganda.
Ito si Dancing Dragon. Ang ganda na ito, guys. Believe me, tingnan nyo sa Google. Ang ganda niyang pang-accent sa ano. Yung nasa pinakataas siya. Parang maglalagay kayo ng paso sa pinakataas. O yan, ilagay nyo sa clay pot para hindi malaglag just in case na humangin. Nagwawala na si Isis. Ito si Kirky Ivar. Isa na lang yung kukolek ko or hahanapin ko pero hindi ko siya mahanap last year. Nakalimutan ko na. Kaya ngayon, naalala ko na naman. So, bibili ako. Ito, kailangan ko iripat to para magkaanak. Yan, oh. Yan lang. So, yun lang guys ang ating video for today at magdidilig na tayo. Ilalagay na natin siya sa mga pwestuhan nila. Sansevieria and ano ba yung aking didiligan? Succulents ngayon. Kasi natutuyot na yung iba. Tuyot na yung aking pendants dito. Ay, ruby necklace. Gaganda ng kulay nila pag stress. Tingkad ng kulay ng mga succulents pag stress. Oh, nag-flower na rin sila. Saka ko na sa inyo ipapakita kasi walang dilig. Tuyot yung iba. Pag diniligan mo, iinat ulit sila. So, dito muna tayo sa ating mga Sansevieria. Nadidiligan ko rin sila. Kailangan ko rin palang diligan kasi walang kadilig-dilig. So, yun lang ang ating video for today. At hapon na naman, magdidilig na tayo. And si Cookies, ayaw magpalapag. Nandito sa lamesa. Buti na lang, naalala ko ipakita sa inyo. At ito mga pinapakita ko sa inyo, update na rin to sa ibang mga Sansevieria natin na baka hinahanap nyo, nasaan na, hindi nyo nakikita sa video. Busy-busyhan lang tayo. Pero sana bumalik na yung madalas kong pagbablog para naman ganahan na ako. At ganahan na kayong manood. Diba? So, yun lang and see you on our next video. Bye!